Hello! Kumusta po? Unti-unting nabubunyag ang napakalaking mundo ng taong tumutulong sa kanila. Sino nga ba talaga si Doc Jovan? Sa pagdating ni na Rebecca sa Alcarte Medical Hospital, doon niya matutuklasan na si Doc Jovan Alexis Morgan Alcarte ay hindi lang pala simpleng doktor. Siya ay anak ng may-ari ng ospital at isa sa pinakabata at respetadong departamento ng hematology sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, nakapalibot sa kanila, hindi pa rin nakaligtas ang pamilya ni Rebecca sa matinding pagsubok. Lumabas na ang kinatatakutang resulta ng MRI ni Jayden, isang brain tumor na kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sa harap ng kawalan ng pera, matinding hiya at mga lihim tungkol sa girlfriend ni Doc, paano kaya kakayanin ni Rebecca ang napakabigat na hamong ito? Subaybayan natin ang kanyang laban at alamin kung paano babaguhin ng katotohanang ito ang kanilang buhay. Rebecca POV. Isang oras na ang lumipas mula nang umalis si Doc Jovan. Tahimik lang ang paligid ng beach house, maliban sa ingay ng mga alon sa labas. Nang marinig kong huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay, agad akong tumayo. Dumating ng ambulansya. Bumaba mula ditong isang babaeng nakaputing uniform. May nameplate na Nurse Mia. Medyo may edad na, mukhang mabait. Good evening, Miss De La Vega. I'm Nurse Mia. Doc Jovan asked me to assist you and your brother. Magilo niyang bati. Tumango ako at bahagyang nakangiti. Thank you. Siya po yung may sakit, si Jayden. Nilingon ko si Joshua ang nakakapit sa laylayan ng suot ko. Kasama siya, wala kasi kaming maiwan. No problem, sagot ni Nurse Mia. He can come with us. Tahimik kaming sumakay sa ambulansya. Hawak kong kamay ni Jayden na nakahiga sa stretcher habang si Joshua ay tahimik na nakasiksik sa tabi ko. Nakatingin lang sa kakambal niya. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Pagdating namin sa ospital, para akong napamaang. Ang laki. Ang Alcarte Medical Hospital ay parang hindi bagay sa maliit na bayan na ito. Ang kabuuan nito ay gawa sa modern glass panels. May automatic sliding doors at electronic directory sa lobby. Sa loob malamig ang simoy ng aircon, amoy disinfectant at maliwanag ang paligid. Halos walang tahimik na sulok. Lahat gumagalaw. Lahat profesional. Pagpasok pa lang namin, sinalubong kami ng ilang staff. May mga nurse o orderly at 2 doktor. Parang alam na nila ang pagdating namin. Pero ramdam ko rin ang ilang pares ng matang nagtataka. Kaano-ano niya si Doc Morgan? Baka kamag-anak. Narinig kong pagbulong nilang usapan habang naglalakad kami. Napayuko ako. Ramdam ang bigat ng tingin nila pero bago pa tumagal ang bulungan, nagsalita si Nurse Mia. She's a friend of our boss. Mahinahon pero buo ang boses niya. Please, show some respect. Boss? Napakunot ako ng nota agad siyang nilingon. Wait, boss? Sino po yung tinutukoy niyo? Ngumiti si Nurse Mia. Parang hindi niya akalaing hindi ko alam. Si Doc Jovan Alexis Morgan Alcarte. Of course. Parang napako ko sa kinatatayuan ko. Boss ninyo? Ibig sabihin? Tumango siya't bahagyang natatawa sa reaksyon ko. Yes, he's not just one of the doctors here. Anak siya na may-ari ng ospital. Si Dr. Josh Alexis Alcarte, our chairman. Si Doc Morgan, isa sa mga department heads. Specifically sa hematology and transfusion medicine, is one of the youngest specialists in the country. Para ako nabingi sandali. Head ng hospital? Anak ng chairman? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Sa lahat ng panahon na akala ko simpleng doktor lang siya na may busilak na puso. Mayaman pala siya. At ang ospital na to, sa kanila pala. Habang naglalakad kami sa hallway papunta sa MRI room, nagpatuloy sa pagkukwento si Nurse Mia. You know, Doc Morgan inherited his brilliance from his father. Both are respected hematologists. The Alcarte family built this hospital almost 2 decades ago. They're known not only for their wealth but also for their compassion. Kaya maraming nagtitiwala sa kanila dito.
Tahimik lang ako nakikinig, pinagmamasdan ng mga wall frames ng ospital, mga larawan ng mga doktor at doon nakasabit ang portrait ni Doc Jovan. Nakasuot ng white coat, may ngiti sa labi at ang gwapo niya. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Ngayon ko lang tuluyang naintindihan kung gaano kalaki ang mundo ni Doc at kung gaano kami kaliit sa loob nito. Siya, isang kilalang doktor, kami mga ulilang pinulot niya sa gitna ng panganib. Habang naglalakad ako, napatingin ako kay Jaden na nakahiga pa rin sa stretcher na tulak-tulak ng male nurse. Hindi mahalaga kung sino siya, basta matulungan lang siya si Jaden. Bulong ko sa isip ko, pero kahit na anong pilit kong itanggi, ramdam ko na may kung anong bumabalot, nahiya at bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o matakot sa lalim ng pagkakautang ko sa kanya. Naiwan kaming dalawa ni Joshua sa labas ng MRI room kaya naupo na muna kami sa mahabang upuan sa hallway. Tahimik ang paligid, tanging paglalakad ng ilang nurse ang maririnig. Nakahiga na si Joshua sa hita ko, halatang pagod na sa biyahe at sa nangyari buong araw. Kinaplos ko ang buhok niya, sinusubukang pakalmahin pati sarili ko. Pero ilang sandali lang, may narinig akong pamilyar na tinig. Rebecca? Napalingon ako at halos mapangiti rin nang makita ko si Lucy. Bit-bit ang isang supot, abot tenga ang ngiti. Lucy? Sambit ko't marahang ginising si Joshua. Tumayo rin ako't sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Hindi ko akalaing makikita kita dito, sabi ko habang bahagyang humahagikik. Ramdam pa rin ang pagod sa boses ko. Ako rin, tumawa siya. Si Sister Fatima ang nagsabi sa akin na nandito raw kayo sa ospital. Sinabi niyang may sakit si Jaden. Inabot niya ang supot. Nagpa-take out ako ng arroz caldo sa kantin. Mainit pa yan. Lucy, ang bait mo talaga. Ngumiti ako habang inaabot yon. Agad kong binuksan at pinakain si Joshua na halatang gutom na. Tahimik lang siyang kumain, nakasandal pa rin sa akin. Umupo si Lucy sa tabi ko. Hindi ko talaga ina-expect na magkikita tayo dito. How are you? Medyo pagod lang, sagot ko. Salamat sa pagkain ha, ngumiti siya at tumango. Wala yun. Dito kasi ako nagtatrabaho. Yung sinabi ko sa'yo. Sana okay lang maging resulta ng MRI ni Jaden. Ang bata pa niya, mapait ako napangiti. Sana nga, walang sakit si Jaden, pero ayoko maging negatibo. Iniba ko na lang ang usapan. Kilala mo pala si Doc Jovan? Natawa si Lucy halatang alanganin. Sorry ha, hindi ko kasi pwedeng sabihin noon. Confidential din kasi. Pero anak siya na may-ari ng ospital at hindi lang yon, may malaking farm sila, 3 beach resorts at 5 condominium buildings sa Maynila. 4 sila magkakapatid pero isa sa kanila ay legally adopted. Mabait silang lahat, pati parents nila at may 2 tiyuhin na parehong pari. Napasinghap ako, hindi makapaniwala. 2 pari? Oo, sagot niya, nakangiti pero may bahid ng pagmamalaki sa tono. Lahat sila may puso sa serbisyo, kaya siguro si Doc ganun din. Lahat ng ginagawa niya may dahilan. Napayuko ako, naramdaman ko unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o lalong mahiya. Habang mas nakikilala ko si Doc, mas lalo kong napagtatanto kung gaano kalayong mundo niya sa mundo ko. Hinaplos ko ulit ang buhok ni Joshua habang pinagmamasdan siyang kumakain. He's really something, isn't he? Mahina kong sabit halos bulong, tumango si Lucy. He is. Pero alam mo Rebecca, hindi naman nakikita ni Doc na yan ang pagkakaiba ng tao. Lahat ng pasyente pare-pareho sa kanya. Siguro kaya gusto ka rin niyang tulungan kasi alam niya na karapat dapat ka ring tulungan. Napatingin ako kay Lucy, pilit pinipigilan ang pag-iinit ng mata ko. Sana nga, mahina akong sabi. Sana lang hindi siya mapagod. Tahimik kaming dalawa pagkatapos noon habang pinapanood ko na ubusin ni Joshua ang arroz caldo sa maliit na styro cup. At kahit na sa ospital pa rin kami, kahit may kaba pa sa dibdib ko, sa sandaling yun parang gumaan ng konti ang mundo. Patuloy kaming nagkwentuhan ni Lucy habang hinihintay ang resulta. Ramdam kong gaan ang loob ko habang kausap siya. Parang kahit papano may kasama akong kakampi sa lugar na halos hindi ko pa kabisado.
Maya-maya bumukas ang pinto ng MRI room. Lumabas si Nurse Mia, kasunod ang isang lalaking doktor na may hawak na folder. Agad ako napatayo, kasunod si Lucy. Miss De La Vega? Tawag ng doktor, mahinahon ng boses. Tapos na ang MRI ng kapatid mo. Maayos naman ang naging proseso. Salamat po, Doc. Sagot ko kaagad, halos huminga ng maluwag. Kailan po namin malalaman ang resulta? Gumiti siya't magiliw at professional. Usually, it takes around 2 to 3 days bago makuha ang final reading from our radiologist. Paliwanag niya. Kailangan pa kasi itong i-review ng mabuti para masigurong accurate ang interpretation. Pero kung sakaling sumakit ang ulo ng bata o makaramdam ng hilo, huwag kang mabahala agad. Pagpahingahin mo siya at kung hindi mawala, dalhin mo dito. Bibigyan na rin kita ng contact number ng clinic para makapag-update. Tumango lang ako, pinilit intindihin ang lahat ng sinasabi niya kahit na medyo lutang na sa pagod. Tamang-tama, dagdag ng doktor. Pagbalik ni Doc Alcarte, ready na sigurong resulta at mas magandang nariyan siya. Sa ngayon kasi, out of town siya. Then, napatingin siya kay Nurse Mia na tila nag-aalangan bago nagsalita. Sinundo raw po yung girlfriend niya, si Ma'am Candice at may nilalakad silang importanteng bagay. Napahinto ako. Girlfriend? Alam ko naman na may girlfriend siya. Narinig ko na yun noon pa. Pero iba palang mararamdaman mo kapag may ibang tao nagsasabi. Parang may maliit na karayom na tumutusok sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko naman siya boyfriend. Hindi ko nga alam kung kaibigan ba talaga niya ako. Pero bakit parang may kung anong kumirot? Tinago ko na lang yon sa likod ng isang tipid ng ngiti. Ah, okay po. Salamat sa info. Nakangiti si Nurse Mia. Parang walang kamalay-malay sa bigat na naramdaman ko. By the way, Rebecca, sabi ni Doc, bumalik ka raw bukas. Ituturo sa'yo kung anong magiging trabaho mo sa office niya. Don't worry, madali lang naman yon. Tumango ako. Sige po, salamat. Pero bago ako makasagot ng buo, may dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang uniform. Isang maliit na sobre. Inabot niya yon sa akin. Allowance niyo raw ito, sabi niya. Pinabibigay ni Doc. Napatitig ako sa sobre. Parang bigla akong nahiya't nakaramdam ng panliliit sa sarili ko. Ah, hindi na po siguro kailangan. Tanggi ko. Mahina ang boses. Ngumiti si Nurse Mia. Marahan pero matatag. Instruction po ni Doc. Alam niyang may bata kang kasama. Baka kailangan niyo raw ng panggastos. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre. Pilit ang ngiti. Salamat po. Pero habang nakatingin ako doon, may kumislot na halo-halong damdamin sa dibdib ko. Utang na loob, hiya at kakaibang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil naalala niya kami o masaktan dahil pakiramdam ko isa lang akong responsibilidad na kailangang tulungan. Pinisil kong sobre sa kamay ko. Marahang bumuntong hininga. Bakit parang mas mabigat pa ito kaysa gaano kalit itong perang hawak ko? Narinig ko si Lucy sa tabi ko't mahinang sinabi. At least, naalala niya kayo, Rebecca. Ngumiti lang ako ng pilit. Oo, siguro nga. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung aalalahanin ba yun. Awa lang o may ibang intensyon. 3 araw na ngayon na lagi akong maagang nagigising. Halos hindi pa lumilitaw ang araw, gising na ako. Tahimik lang, nakatingin sa kisame habang pinipilit kong pakalmahin ng utak kong ayaw tumigil sa pag-iisip. 2 gabi na rin akong halos walang tulog. Siguro dahil kay Jayden o baka dahil namamahay pa rin ako o baka pareho. Sa loob ng 2 araw, halos araw-araw sinusumpong si Jayden ng matinding sakit ng ulo. Mabuti na lang at may gamot na ibinibigay ang doktor. Tinuruan ko si Joshua kung paano to ipainom, ilang beses sa isang araw, gaano karami at kung kailan dapat. Remember, ikaw na munang bahala kay Jayden habang wala ako. Ikaw ang mata, tenga at kamay ni Jayden habang wala ako, okay? Sabi ko sa kanya kagabi habang inaayos kong una ng kapatid niya. Don't worry ate, sagot niya sabay ngiti. I'll take care of him. At oo, alam kong tutuparin niya yon. Kahit bata pa, marunong na siyang umako ng responsibilidad. Ngayong 3 araw na, medyo kabisado ko na rin ang routine. Maaga akong bumabangon, naghahanda ng pagkain, tapos pumupunta sa ospital.
Doon ako tinuturuan ni Nurse Mia sa magiging trabaho ko bilang temporary secretary ni Doc. Filing, scheduling at minsan pag-asikaso ng mga pasyente sa isang doktor. Hindi madali, lalo na't may mga staff doon na halatang hindi ako gusto. May mga tingin na parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa at mga bulungan na pilit kong binabaliwala. Buti na lang nandyan si Lucy at si Nurse Mia. Kung wala sila baka matagal na akong umuwi. Mamaya susunduin ulit ako ng tricycle papunta sa ospital. Sabi ni Nurse Mia baka pumasok na raw si Doc Alcarte ngayong araw kaya raw dapat maaga ako. Umaasa rin ako na baka ngayong araw may resulta ng MRI ni Jaden. Please, sana negative. Hindi ko alam kung kakayanin ko kung may seryoso pa pala kaysa sa iniisip namin. Bumangon na ako sa kama at tinali ang buhok ko. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nilabas kong mga sangkap, itlog, sinangag, longganisa habang nag-iinit ng tubig para sa kape. Habang niluluto ko nakatingin ako sa labas. Ang ganda ng kulay ng langit, mapusyaw na orange na humahalo sa bughaw at sa malayo, kumikislap ang dagat na parang salamin. Pero kahit na gaano kaganda, ramdam ko pa rin yung bigat sa dibdib ko. May takot, may pag-aalala, lalo na tuwing naisip kong posibilidad na baka hindi lang simpleng sakit ng ulo ang nararamdaman ni Jaden. Natapos akong magluto, inayos ko ang mesa at sinigurong may pagkain din para sa tanghalian. At least, hindi na magluluto si Joshua mamaya, bulong ko sa sarili. Sa totoo lang, proud ako sa dalawang batang yon. Hindi man kami buong bilang pamilya, pero pilit naming pinupuno ang kulang. Pagkatapos kong ligpitin ang lahat, bumalik ako sa kwarto para maligo. Pagkatapos, nagsuot lang ako ng simpleng jeans at plain na white t-shirt. Humarap ako sa salamin, kinunasan ang buhok ko at pilit nang ngumiti. You got this, Rebecca, sabi ko sa sarili. Kahit na may kaba, kahit na may takot, sumilip ako sa kwarto ng kambal. Gising na pala sila. Good morning, bati ko sabay kindat. Ate, sabay silang tumakbo papunta sa akin sabay yakap. Okay ka lang ba, Jaden? Masakit pang ulo mo? Tanong ko, humiling siya at nakangiti. Okay lang po, wala po akong nararamdaman ngayon. Ngumiti ako. That's good. Tuloy lang natin yung gamot ha? Huwag kang magpapabaya. Sumimangot siya ng konti. Ang pait kasi ate, natawa ako. Alam ko, pero kailangan para gumaling ka. Nakipagharutan na muna ako sa kanila bago ko sila niyayang kumain. Habang sabay-sabay kaming nag-aalmusal, muli ko silang pinagbilinan. Huwag kayong lalabas ha, lalo na sa dagat. Sabi ko habang nag-aabot ng tubig kay Jaden. Opo ate, sagot nila ng sabay. Kung gusto niyong manood, may Netflix naman, pero wag puro cartoons, okay? Try niyo rin yung mga documentary, sabi ko sabay tawa. Boring? Sabay reklamo ni Joshua, napailing na lang ako. Basta, huwag kayong lalabas. And kung gutom kayo, may prutas at sweets sa ref. Pero wag puro sweets ha, Jaden? Opo, sagot niya pero may ngiti sa labi. Yung ngiting alam ko na may tinatagong kalokohan. Pagkatapos kong kumain, inayos ko ang mga plato at tinulungan ko silang magligpit. Sakto naman na dumating ang tricycle na sundo ko. Okay, I have to go. Sabi ko habang inaayos ang bag ko. Balik ka kaagad ate, sabi ni Joshua. Ngumiti ako. Of course. Be good, okay? Take care of your brother. Bago ko lumabas, sinilikan ko noon ni Jaden, tapos si Joshua. Mahal ko kayo, bulong ko. Habang papasakay ako ng tricycle, napatingin ako pabalik sa bahay. Nakasilip pa rin ang kambal sa bintana at kumakaway. Ngumiti ako at kumaway rin pabalik pero sa loob ko may kumirot. Sana nga pag-uwi ko mamaya ay okay pa rin ang lahat. Pagdating ko sa ospital, diretso na ako sa klinik ni Doc Jovan. Tahimik pa ang paligid, maaga pa kasi. Pero gusto kong mauna, may kailangan akong ayusin. Alam kong isa sa pinakaayaw ni Doc ang alikabok. Dust makes him sneeze and mad at the same time, biro pa ni Nurse Mia kahapon. Kaya bago pa siya dumating gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat. Kinuha kong basahan at nagsimulang magpunas sa mesa, sa mga shelves at sa mga frame na nakaayos sa gilid. Pagdating ko sa desk niya, napatingin ako sa isang frame
pero hindi ko masyadong tiningnan. Family picture. Nandoon si Doc, mas bata pa siya doon. Kasamang mga magulang at ang kapatid niya. Nakangiti silang lahat at parang masaya. Buo at tahimik ang mundo nila. Napahinto ako at biglang may humaplos na lungkot sa dibdib ko. Kailan nga ba kami huling nagkaroon ng ganitong picture? Yung buo kami. Elementary graduation ko pa yata yun. Noon pa, nung hindi pa namatay ang mga magulang namin. Napabuntong hininga ako. Pinilit ngumiti kahit na parang may bigat sa puso. Good old days. Mahina kong sabi bago muling nagpatuloy sa paglilinis. Ilang minuto lang ang lumipas nang may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko habang pinupunasan pa ang desk. Bumukas ang pinto at sumilip si Nurse Mia. Pagkakita ko pa lang sa kanya parang may kakaiba na. May lungkot sa mga mata niya. Yung tipong hindi niya sinasabi pero ramdam mo agad. Rebecca, mahinang sabi niya. May resulta na ang MRI ni Jayden. Pwede mo na siyang kunin sa laboratory. Parang naputol ang hininga ko. Okay. Tumango siya pero may alinlangan sa kilos niya. Kapag nakuha mo, dalhin mo raw sa klinik ni Dr. Barcelo. Siya ang neurologist. Mas makakapagpaliwanag siya ng findings. Hindi ako agad nakakibo at parang lumalamig ang paligid kahit na mainit na. Mia, mahina akong tanong. Okay lang ba siya? I mean, can you at least tell me something? Saglit siyang napatingin sa akin bago umiwas ng tingin. Mas mabuting si Doc na lang magsabi, Rebecca. Tumango ako kahit na ang hirap ngumiti. Okay, salamat. Sabay kaming lumabas at nagtungo sa laboratory. Tahimik lang kaming dalawa. Wala akong ibang naririnig kundi ang mahinang tunog ng aming mga hakbang at ang tibok ng puso ko na parang ayaw tumigil. Pagdating namin sa counter, inabot ng medtech ang brown envelope na may pangalan ni Jayden de la Vega. Nanginginig ang kamay ko na tinanggap yon. Gusto kong buksan, gusto kong malaman agad, pero hindi ko magawa. Let the doctor explain, mahina kong sabi sa sarili ko habang hinahaplos ang envelope. Huminga ako ng malalim, pilit pinatatag ang sarili, niyayakap kong envelope sa dibdib ko. Parang doon ko gustong itago lahat ng kaba at takot na nararamdaman ko. Sana lang hindi ito yung katatakutan kong marinig. Paglapit namin sa pinto ng klinik ni Doc Barcelo, parang biglang bumigat ang bawat hakbang ko. Tumigil ako saglit sa harap ng pintuan. Pinakiramdaman ng tibok ng puso kong parang gusto nang kumuwala. Humugot ako ng malalim na hinga. Pilit pinatatatag ang sarili bago marahang inabot ang doorknob. Pagpasok ko, agad kong nakita si Doc Barcelo sa likod ng mesa. Ayos na parang kanina niya pa ako hinihintay. Ang mahinang ngiti niya hindi nakatulong. Ramdam kong bigat sa mga mata niya. Yung tipong kahit hindi pa siya nagsasalita, alam mo na may masama siyang balita. Rebecca, please have a seat. Mahinaw niyang sabi. Sumunod ako, nasa likuran ko si Nurse Mia. Tahimik lang. Ang bawat takbang ko papunta sa upuan ay parang napakahaba. Kahit na ilang di pa lang ang layo, pakiramdam po parang ilang kilometro. Mabigat. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan naming tatlo. Pagkaupo ko, inabot ko sa kanya ang brown envelope na kanina pa nanginginig sa mga kamay ko. Kinuha niya ito at maingat na binuksan habang ako naman ay halos hindi humihinga. Ramdam kong paglamig ng mga daliri ko at ang bigat sa dibdib na parabang tinatambakan ng bato. Tahimik niyang binasa ang mga papel. Ilang segundo, ilang mahabang segundo, narinig ko lang ang tik-tak ng wall clock at ang mahinang paghinga ni Mia sa tabi ko. Rebecca, mahinang sabi ng doktor. May tatanong lang ako. Tumango ako kahit na nanginginig ang labi ko. May pagkakataon ba nung bata pa si Jayden na nauntog siya? Or anything na tumamang ulo niya ng malakas? Napakagat ako sa labi at pilit hinaalala. Wala po akong matandaan pero napalunok ako noong naaksidente po yung mga magulang namin. Kasama po si Jayden sa motor. Ayon sa mga nakakita, tumilapon daw siya. Pero sabi nila, hindi naman daw malala. Walang nakitang pinsala noon. Tumango-tango si Doc sa kamarahang bumuntong hininga. Nagtagal siya ng ilang sandali bago muling nagsalita. That explains a lot. Tumingin siya sa papel sa harap niya tapos sa akin. Rebecca, I'm really sorry to tell you this.
Pero base sa result ng MRI, saglit siyang natigilan para naghahanap ng tamang salita. Your brother has a brain tumor. Parang biglang huminto ang mundo ko, nanlamig ang buong katawan ko, at kahit na anong gawin kong pigilin, naramdaman kong nag-iinit ang bawat sulok ng mga mata ko at nanginig ang labi ko. What? Halos pabulong kong tanong. May tumor siya sa left temporal lobe. Paliwanag ni Doc, mahina pero malinaw. Hindi to nakita noon sa CT scan kasi maliit pa and the location made it hard to detect. Now it's grown. Hindi pa malaki pero kailangan ng kumilos habang kaya pang tanggalin. Napatakip ako sa bibig ko. Parang gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Doc, mahina kong sabi at halos paus. May pag-asa pa hindi ba? Hindi po siya. Humiling siya kaagad. Hindi siya cancerous, Rebecca. That's the good thing. Benign tumor siya, meaning hindi kumakalat sa ibang parte ng utak. Napapikit ako, napaluha sa relief. Thank God. Pero kasunod nun, marahas siyang nagsalita ulit. Pero kailangan tong maoperahan sa lalong madaling panahon. If we delay it longer, it might start affecting his motor and speech functions. Pwede siyang makaranas ng seizure, vision loss, or even coma. Parang tinamaan ako ng kidlat sa sinabi niya. Naramdaman kong umiikot ang paligid ko. Operation? Mahina akong bulong. Magkano po yun? Natahimik lang si Doc ng ilang sandali bago nagsalita. Malaki, Rebecca. I'm sorry pero dahil sa equipment at duration ng procedure, aabot to ng hundred of thousands. Napahawak ako sa ulo ko, pilit tinatagong panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala nga kaming pambayad sa gamot. Mahina kong sabi habang tumulong luha ko. Ngayon surgery pa. Lumapit si Mia. Marang hinawakan ng balikat ko. Rebecca, bulong niya, mahinat parang ayaw ring umaiyak. Pinilit kong umiti kahit nagkakandaluhan na ako. He's just a kid, sabi ko't halos paus. Bakit siya pa? Hindi ako nakasagot. Tumayo ako sandali, tumugot ng hangin pero parang wala. Walang sapat na hangin para makalma ako. Sa isip ko, umiikot lang ang mga salita ni Doc. Brain tumor, operation, malaking halaga. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, isa lang ang pinanghawakan ko. Hindi ako pwedeng bumigay dahil kung ako ay matitinag ngayon. Sino pang lalaban para kay Jayden? Napakasakit at napakabigat ng kabanatang ito. Just when we thought, okay nang lahat, pumasok na naman ang isang pagsubok na pilit na dumudurog sa puso ni Rebecca. Mula sa pagkakaalam ng napakalayong mundo nila Doc Jovan hanggang sa nakakatakot na balitang may brain tumor ang kanyang ading na si Jayden. Ngunit may isang napakahalagang aral na iniiwan sa atin ang episode na to. Ang tunay na katatagan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kawalan ng takot o problema, kundi sa desisyong lumaban at huwag bumigay para sa mga mahal sa buhay. Kahit na tila pinagsakluban sa Rebecca ng langit at lupa dahil sa kawalan ng pondo para sa operasyon, pinili pa rin niyang magpakatuwid at magpakatatag. Ano kayang gagawin ni Rebecca para makalikom ng pambayad sa operasyon? Tutulungan kaya siyang muli ni Doc Jovan pagbalik nito? O may mga bagong balakid na haharang sa kanila? Huwag kalimutang mag-like at share at subscribe para laging updated sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento.